yung mga yung wala sa evacuation center pero wala sa bahay nila. So tuloy-tuloy lang naman yun, that will be continued. Pero ang mahabang diskusyon is yung long term, paano natin gagawin. Maraming mga magagandang idea ang mga mayor at saka ang provincial government para mawala na talaga ang mga nakatira doon sa loob ng danger area 4 kilometers. Sana mailabas natin sa 6 kilometers. Also, the proposals na meron magkakaroon ng permanent evacuation center sa labas ng danger area so that in case mag-alert level 4, meron tatakbuhan lahat ng tao. Hanggang yung usapan namin umabot hanggang sa relocation para kahit na anong gawin ng Canlaon, meron pupuntahan ng tao. We can continue to support, they can continue to make a living, hanap buhay pa rin sila, tuloy pa rin yung kanilang so we'll have to, maraming agencies concerned. Essentially, because of all the plans that the local government officials have given us, because of all of that, we are going to consolidate it and we are forming a task force that will be led by OCD. Kasi maraming agencies ang kasama dito sa mga pinaplano natin. So that's what we discussed and that's what yan ang ways forward namin. Thank you. Thank you. Put together the proposals for long-term solutions. I'm sorry? That will be the OCD will coordinate the solutions for the long-term response. Yes, they will have the task force. The immediate response. I'm sorry? Meron kayong tulong ngayon, immediate response. Well, it won't stop. Pinatubo na in less than a year, akit na siya. So, iba-iba pa ang rate na. Wala talaga. So sa ngayon po, meron tayong open pa na evacuation centers na 4. 3 of those are school managed evacuation at meron tayong isang evacuation center that being managed by the city government of La Carlota. Starting December 9, we have recorded the internally displaced individuals coming from the 3 affected barangays. So, yung 3 barangays are yung Barangay Araal, La Carlota City, Barangay Hagimit, at saka yung Barangay Yobo. Siya yung 3 barangay na meron tayong na-declare na internally displaced individuals or families situated inside the evacuation center. At saka meron din tayo, aside from the mga IDPs na nandun sa evacuation center, meron din tayong families being affected by the eruption. Pero they're being fostered by their relatives and families outside the evacuation center. So nandun sila naninirahan temporarily sa kanilang mga relatives, sa kanilang mga kanilang pamilya sa labas sa evacuation center. So as of to date, February 20, 2025, we are still serving a total of 323 families with 1,111 individuals sa 4 na existing at open na evacuation center dito sa La Carlota City. So yung declaration ng Office of the Civil Defense, nasa alert level 3 pa rin yung activity ng Canlaon. So hindi pa na-downgrade from 3 to 2. So yung advice, wala pa, hindi pa pwedeng bumalik lahat na nasa inside evacuation center. Pero meron yatang ibang LGU na nakapag-decamp na and then bumalik na doon sa mga areas situated outside the 6-kilometer danger zone. From the start of the evacuation, upon the activation of the response cluster, yung mga in charge naman sa pagbigay ng mga iba't ibang services, nandun na yon. So in addition to that, they're being provided also sa aspeto ng psychosocial intervention or services. So meron tayong mga stakeholders na nag-sponsor ng mga iba't ibang activity para sa mga bata, para sa mga kababaihan, para sa mga matatanda, sectoral yung siniserve nila. So ongoing until now. So meron tayong mga mental health activity and that is being provided by the City Health Office at ibang health organizations na pumupunta dito at saka nagbibigay rin ng kanilang services sa ating mga IDP. At saka ngayon, yung initiative ng LGU, meron tayong employment facilitation, nag-open tayo ng mga iba't ibang
manual work sa ating mga IDPs na parang if they want na magkaroon ng short-term na hanap buhay like gardening, carpentry. Yes, maraming livelihood program that being introduced ng iba't ibang mga agency, particularly from the TESDA, TLDC, at saka yung PESO. So, meron tayong na-introduce na pot holder and rug making. Kaya nakapagtinda na sila yata ng mga marami ng pot holder saka rugs, no? Sige. First and foremost, we'd like to say thank you for those na conduct ng kanilang iba't ibang charity works. Maraming salamat sa mga iba't ibang forma ng tulong na ibinigay nyo sa kanila. And for those na would like to help pa, De La Carlota City Government through the Camp Management Office, yung sa donation committee, are still receiving ng mga iba't ibang tulong pa na maaari pang mai-receive ng city government para sa ating mga internally displaced individuals or family. Mga kababayan ko, kami nandito, ako ay nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon na iba. Ang report na binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Ang problema kasi po ay yung bulkan, hindi kagaya ng bagyo yan na masasabi natin kailan darating yung bagyo. Hindi natin masabi kailan itong bulkan, kailan puputok para matapos na, makabalik na kayo sa mga tahanan ninyo. Ganito lang ang sasabihin ko, kahit ganito katagal ito, ang pamahalaan ninyo nandito, tuloy-tuloy itong suporta na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matatapos ito hanggat kayo'y nangangailangan ng tulong, hanggat kayo'y nangangailangan ng suporta, ay ibibigay ng pamahalaan ng trabaho para masuportahan kayo at matiyak na naalagaan kayo pinaghahati-hatian namin para naman matiyak namin na walang pagbabago, walang tigil, hindi mapapatid, hindi mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. Ang kinakatakutan po natin yung putok ng bulkan. Dahil ang sinasabi ng PhilBox, yung bulkan parang namamaga pa rin. There has to be a catastrophic, a culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari na malaki bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan. Kaya asahan ninyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Ang magagawa lang po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor ng ating mga scientifico, tuloy-tuloy para malaman namin ang tunay na sitwasyon para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo malagay sa peligro. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami.